Pinasinungalingan ni Santa Rosa City Representative at Quadcom Co-Chair Representative Dan Fernandez ang akusasyon ni Police Colonel Hector Grijaldo sa pagdinig ng Senado kahapon sa issue ng war on drugs. Ayon sa kongresista, hindi niya ito inutusang kumpirmahin na totoo ang reward system sa loob ng Philippine National Police. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Pinasinungalingan ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang paratang ni Police Colonel Hector Grijaldo sa isinagawang pagdinig ng Senado kahapon sa issue ng war on drugs. Sa pagdinig kasi ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Grijaldo na inutusan umano siya ni Fernandez at ni Manila Representative Benny Abante na sabihin sa pagdinig ng House Quad Committee na totoo ang reward system sa loob ng Philippine National Police. May itinuro umanong talata si Fernandez sa affidavit ni retired Colonel Roy Nagarma at sinabing kumpirmahin niyang totoo ang reward system. Sa programang 2x2, nilinaw ni Fernandez na totoong pinatawag nila si Grijaldo pero wala umanong nangyaring coercion o harassment. Totoo rin anyang may itinuro siyang talata pero tinanong lamang umano nito kung may nalalaman ba si Grijaldo sa reward system kung saan sinabi nitong wala siyang nalalaman. Bukod dito, kaya lang umano nila ipinatawag si Grijaldo ay dahil si Garma mismo ang lumapit kina Fernandez at sinabing siya ang makapagbibigay ng suporta sa kanyang statement. So, nung sinasabi niyang walang ganon, so sabi ko, sige, okay, lumabas na ako. Tapos si Chairman Abante, lumabas na rin. So, it is not our policy and I think it will be so offending sa ibang chairman of the Quadcom na gawin namin yung inaakusa sa amin na ikino-coerce namin siya, tinatreat namin siya just to sign an affidavit which in my belief na hindi naman siya ganon ka-importante doon sa hearing namin. Ayon kay Fernandez, hindi naman maituturing na importanteng witness si Grijaldo sa Quadcom, gayong naroon lamang siya dahil sa isyu ng pamamaslang sa dating opisyal ng PCSO na si Wesley Barayuga. Si Grijaldo kasi ang nakaupo noong Chief of Police ng Mandaluyong City kung saan nangyari ang assassination. Samantala, naniniwala naman si Fernandez na may nag-utos lamang kay Grijaldo na sabihin ito sa Senate hearing para i-discredit ang ginagawang investigasyon ng Quadcom. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.